God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Sustain me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, remember how you carried when I couldn't take a step. Amen. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. Yes, you were always on time. I was lost in the water, but I never went under. 'Cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. 'Cause you were always on time. You were always on time. You were always on time. 'Cause you are. You were always on time. You were always
you. Come on. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, come on, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on. Jesus, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. Yes, you were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on. 'Cause you are. You were always, always, always on time. You were always, always. There's never been a day, never been a minute. Come on. That you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Come on, declare. There's never been a day, never been a minute. Come on. That you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. 'Cause you were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. 'Cause you were always on time. You were always, you were always, always, always on time. You were always, always, always on time, yeah. Jesus, yeah. So I worship you. Worship you, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, my Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. 'Cause you were always on time, Jesus, Jesus. I
was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Yes, Lord. So I worship you, Lord. So I worship you. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord. Thank you so much, Lord, for your grace. Thank you so much, Lord, for your love, Lord. That you are always on time, Lord. Every time, Lord, we are in need, Lord. You are always there for us. That's why, Lord, we trust you. We put our hope in you, God. Even in difficulties and persecution and hardships, Lord, we know that you are still there, Lord. Your presence is here, God. That's why, Lord, we welcome you in this place, God. Saturate our mind and our hearts, Lord, as we receive your word today. And this is what we pray. In Jesus' name, amen and amen. Come on, give God the highest praise. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Sino dito ay may mga gusto sa buhay? Taas ang kamay. Aba, ay magmumula yan sa utak natin, sa pag-iisip natin. No, kaya napakahalaga na unawain natin ito. Gusto kong balikan natin pansamantala yung ating nakaraan na message nung last Sunday. So, ang message natin last Sunday is all about renewing of the mind because the mind is the, anong tawag dito? The mind is all about the image. And the life is all about reflection. What is the mind? Image. What is the mirror? Ulitin ko ulit. What is the mind? And what is the mirror? So gusto kong makita niyong mabuti, the mind is the image and the mirror is what? Reflection. And reflection is all about the mind. So it is all about the mind and the life. Sabay-sabay natin sabihin, the mind and the life. Kung ano ang takbo ng utak mo, yun ang uri ng buhay mo. Hindi siya pwedeng magkaiba. That's why renewing of the mind is very crucial. That's why renewing of the mind is very important. Renewing of the mind is inevitable. Hindi ka pwedeng ang utak mo kagaya kahapon. Hindi pwedeng ang utak mo kagaya nung 1 taon. Dapat ang utak natin nababago. Araw-araw. Araw-araw. Binabago tayo. So pag binago ang utak, mababago ang buhay. Hindi mo pwedeng baguhin ang buhay kung ang utak hindi binago. Parang kukunti lang ang kausap ko. Kaya hindi ho tayo nagre-reliyon dito. Hindi ho sapat na maka-attend ka. Maganda mapihit yung iyong pananaw. Kasi yung iyong pananaw, yan ang magdidetermine ng iyong journey at yung iyong pananaw, yan ang magdidetermine ng iyong destiny. Kaya yung mga may nakikita, yun ang mga may mararating. Pero kung wala ka nang makikita, wala ka nang mararating. Bakit? Nakafocus ka sa sitwasyon mo, nawawalan ka ng pag-asa, nanghihina ka na, dadapa ka, babagsak ka, hanggang sa doon ka na lang. Pero kung may nakikita ka, manghihina ako, babagsak ako, pero gagapang ako, pupunta doon sa pupuntahan ko.
Tawag dyan, persistent. Do not stop when you are tired. Do not stop when you fall. Stop when you reach your destination. Kaya may mararating ka pa. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, may mararating ka pa. Sino dito yung akala mo, narating mo na ang dapat mong marating? Hindi pa. Marami pa yan. No, marami pa yan. Sino dito yung excited, mga kasama? No, yun po yung gusto natin na bawat isa sa atin makuha natin ito para na sa ganun maging malinaw sa atin. So let us pray right now. Father, thank you for your goodness and mercy. We acknowledge that you are our creator, you are our maker. Lord, you are not on a hurry, but you are always on time because you are also the maker of our time. Lord, thank you so much. Bigyan mo kami ng revelation. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na handang tumanggap sa mga bagay na pampabago at pampaayos ng aming future. Kasi wala na kaming magagawa sa sitwasyon namin ngayon, pero ikaw may magagawa ka pa sa future namin. God, lagi mo pong bantayan ang puso namin at ayusin mo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So gusto kong balikan natin itong mga bagay na ito because the Word of God says, originally intention ng Lord, we are created in the image and likeness of God. Genesis chapter 1, verse 26. So sabi ng Genesis chapter 1, verse 26, sabi niya, then God said, let us make man in our image. You are created. I am created in the image of God. What is image? The mind. What is the mirror? Reflection. And what is the reflection? Life. Imagine mo, sabi ng Panginoon, let us make man in our image, in our likeness. So it means to say that you have the image of God. You possess the image of God. Yung pong kaisipan na meron tayo created in God's image. But the problem is, itong Genesis, nagkaroon ng corruption, kaya ang utak ng mga tao naging mapurol. Tinan mo yung katabi mo, nakurap, kaya pumurol. Nawala yung image. Tama po ba? Noong ang tao ay lumayo sa Diyos, yung image na yon nakurap. That's why Jesus came here on earth. Sapagkat, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabihin mo sa katabi mo, yung luma, nawala na. At ang bago, nagkaroon uli. Tama po ba, mga kasama? So, yung luma na naging kurap, originally, we are created in the image and likeness of God, nakurap tayo, pero binalik uli ni Jesus, yung corruption. Ibinalik uli yung mind na kagaya ng kay Jesus. Amen? Sino dito yung masayang-masaya ka, meron kang Jesus? And you have the image of Jesus. So, kaya nga, dapat maunawaan natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi pag-attend. Ang pagiging Kristiyano ay pagpili na may gusto ako pero ang gusto ng Panginoon na masusunod. Being a Christian is a sacrifice. You will never be a Christian if you don't know how to sacrifice. And the great offering is not all about the things of the world. The great offering is your life. So bring your life to Jesus. Where Jesus was, nung tinubos tayo is in the cross. Nasa krus si Kristo nung tubusin tayo. That's why, kung papaanong namatay si Kristo, ganun din tayo mamamatay. Kaya merong Galatians 2:20. It is by choice. It is by decision. Sabi ng Galatians 2:20, I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me
and gave Himself for me. So God recovered the image. But you need to choose to die to yourself. Mamatay ka sa nararamdaman mo. Mamatay ka sa nakaraan mo. Mabuhay ka para sa hinaharap. May kausap ba ako? So, kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, mga kapamilya, ang ganda ng future mo. Maging excited ka. Huwag mong simangutan. Walang magandang paparating na nakasimangot ka. Excited ka kasi may maganda. Sino may naiintindihan? So, how our mind works. So, I just want to show it to you today how our mind works. Sabihin mo, may utak ka ba? May isipan ka ba? So, paano siya nagwo-work? Pero lagi niyong tatandaan, kapag tama ang pag-iisip, paano magiging tama ang pag-iisip? Mamatay ka sa sarili. You need to choose to die every day. Sabihin mo sa katabi mo, mamatay araw-araw. Sinong masayang-masaya ka na maiintindihan mo to? Bigyan ko kayo ng sample. Totoo ba na masarap magalit? At ang matinding manggalit sa'yo, ang matinding manakit sa'yo, yung mahal mo. Yung hindi mo inaasahan, ginawa sa'yo. Tama. So kung patay ka na sa sarili mo, kahit na anong gawin sa patay, hindi nagre-react. Kaya mahalaga talaga how our mind works. You need to die to the cross. The ultimate place of the Christian is on the cross. You need to die to yourself kasi may plano ang Diyos, may gusto ang Diyos, ang problema, pumapalag ka. Kaya hindi natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin kahit anak tayo ng Diyos. Ang problema, hindi tayo nakakonect. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakakonect. So how our mind works? Paano ba tumatrabaho yung utak na meron tayo? Sino dito may utak? Taas ang kamay. Ay, yung iba wala. Ito, nag-isip pa. Wala pala ako. Hoy, meron kanya. Gusto ko sabihin sa'yo, may utak ka. Kaya lang, saang platform ka nag-iisip? Anong lugar ang pinag-iisipan mo? Dapat nag-iisip ka kung saan naandoon ang Panginoon, hindi yung kung saan siya wala. So you need to use your mind where God is. Do not use your mind in darkness. Use your mind in the shadow of light. Do not use your mind in the shadow of darkness. Because there is two kingdoms, the kingdom of light and the kingdom of darkness. If you think in the kingdom of darkness, wala ka talagang makikita dyan. Pero if you think that you are in the kingdom of light, makikita mo lahat yan. And originally, human being created to manage. You are a manager. You are not a slave. You are a manager. You are not a worker. You are a manager. May kausap ba akong manager dito? Yan ang original design mo. Sino may naiintindihan? Kaya, maganda na nauunawaan natin kung anong sinasabi ng Panginoon because we need to understand these three things. No, may mga bagay tayo sa pagkatao natin na
meron po tayong tinatawag na conscious mind. You need to be aware, you need to be awakened. Conscious. Hindi lahat ng umattend, conscious. Meron pumunta rito, tulala. Wala nang inaasahan. Wala nang makitang expectation sa mukha. Pero nandito. Ibig sabihin, you are not conscious. Unconscious. And mostly, those who are unconscious, they have no move. Those who are unconscious, those who are not moving, kapag ka po unconscious at hindi gumagalaw, nasa ICU. Ang tawag dyan, comatose. Hello? Pag walang galaw, hindi gising, comatose. Tinan mo nga yung katabi mo. Walang galaw, tulog, comatose. Gaano karaming mga Christian comatose? They are in the stage of coma. Tulog, walang galaw, pero Christian. May kausap ba ako? May naiintindihan. Gaano karaming mga Christian ang tulog, walang galaw, pero Christian. Naghihintay pa ng milagro yan. Tandaan niyo po, kapag comatose, bihira po nakakasurvive dyan. Ang mga coma, unang-una, sa mga nasa ICU, number 1, magastos. Number 2, pahirap sa kasama. Yan ang mga stage ng comatose. Number 1, magastos, pahirap sa kasama. Pero kung ikaw ay active, kung if you are alive and alert, yung conscious mind mo, you are awakened. Sabihin mo sa katabi mo, awakened. So anong ibig sabihin ng mga bagay na ito para maunawaan nating mabuti? Oh? So, yung conscious mind, dapat awake. Sabihin mo sa katabi mo, awake. So, what is awake? Aware of and responding to one's surrounding. Yan po ang ibig sabihin ng awake. Aware of and what? Responding to one's surroundings. Tinan mo yung katabi mo, ngumingiti ba yan? Naghahay ba sa'yo yan pag pinaghahay? Awake, awake. Pero yung katabi mong, umatenda nga ako, pababatiin mo pa ako. Grabe, you are not awake. You are not conscious. Umatend ka pa. Sana natulog ka na lang. Don't waste your time. Don't waste your energy. You must be awake. Maraming mga Kristiyano, attend lang, akala bubuhos ang pagpapala. No! You must be aware. Second thing, you must be aware. Sabihin mo sa katabi mo, you must be aware. Having knowledge of something. Dapat alam mo yung ginagawa natin para alam mo ang resulta nito sa buhay mo. Sino may naiintindihan? Sino yung masayang-masaya ka ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, conscious mind. Ano yung mga conscious mind natin, mga kasama? So, tandaan natin mabuti, dapat ikaw ay awake, dapat ikaw ay alert, kasi merong enemy. 1 Peter chapter 5, verse 8. No? Sa NIV version. 1 Peter chapter 5, verse 8. Verse 8. Be self-controlled. And what? Alert. Sabihin mo sa katabi mo, self-control and alert. Tandaan niyo po, walang ibang magkocontrol sa iyo kundi sarili mo lang. Your enemy, the devil, prowl around like a roaring lion looking for someone to devour. So merong kaaway. May nagbabantay sa'yo. Huwag kang
kakasiguro. Huwag kang papakalingat, yari ka. So marami pong buhay, hindi nagiging maayos kasi hindi tayo ready pagdating sa mga bagay na ito. So, tingnan nyo po yung sinabi sa The Passion Translation. No, The Passion Translation, the Word of God, in 1 Peter chapter 5, verse 8 says, "Be well balanced and always alert, because your enemy, the devil, roams around instantly like a roaring lion looking for its prey to devour." Mga kasama, dapat tayo ay alerto. Sabi mo sa katabi mo, alerto. Gising. Mapagbantay. No, alerto, gising, mapagbantay. Yan po yung bagay na dapat tayong lahat yan. Sabi mo sa katabi mo, conscious mind. So ano yung conscious mind? Ito rin yung iyong decision between right and wrong. Ito rin ang iyong decision kung ano ang iyong pipiliin mo. Conscious mind. Hello? Pakisabi sa katabi, conscious mind. Pakikalabit mo nga, sabi mo sa kanya, are you conscious? Sino dito mga conscious about what's happening in the future? So dapat conscious ka in your present situation, in your present condition. Tandaan mo, you are not a slave by your condition. You are not a slave by your situation. Yes, maybe meron kang nararamdaman ngayon, maybe meron kang sitwasyon ngayon, pero ang pinaka-importante sa lahat, you are blessed. You are blessed. And if God is with you, walang pangit na hindi gaganda. If God is with you, meron pong nasulat sa Bible na merong balon, walang laman, hindi na ginagamit, pero may inihulog doong isang tao, ang pangalan ay Joseph. Inihulog si Joseph sa balon. Pero yung balon na hinahulugan ni Joseph, nasulat sa kasaysayan. Yung balon na hindi ginagamit, yung balon na wala ng tubig, yung balon na wala ng pumapansin, may inihulog na maka-Diyos. Nakasama sa kasaysayan. Kapag ikaw ay maka-Diyos, walang pangit na hindi gaganda kung maka-Diyos ka. So get out of that situation. Allow God to move in your life. Yes, maybe, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon. Yes, maybe you are in the pit, but God is with you. Yung pangit na yan, gaganda yan. Sino may nakaintindihan? Huwag ka manatili sa pangit. Hindi mo porsyon ng pangit. Hindi mo porsyon ng kokonte. Hindi mo porsyon ng magulo. Conscious. You must be aware of your present situation, but you must look at the future. Do not focus at the present. Maraming mga tao, intellectually, they are bright, but emotionally, they are dumb. Tandaan nyo, pag pangit ang puso, pangit ang process ng utak. Wala kang iisiping maganda pag ang puso mo pangit. Tinan mo yung katabi mo. Nagre-reflect kasi sa mukha yan. Nagre-reflect sa mukha. Pag ikaw nakangiti ngayon, ang ganda ng loob mo. Pakita mo nga mukha mo yung mukhang pinagpala. Yung hindi ka kayang pasimangutin ng kahit na anong sitwasyon. Bakit? God is with me. So I am conscious about that. Conscious mind. Pakisabi, conscious mind. Sino dito yung mga awake and aware? Taas ang kamay, taas ang kamay. Iwagay-way. May bright future ka. Maybe hindi mo pa nakikita ngayon yan, pero may word ni Lord. And I'm so excited sa future ninyo. Ang ganda ng future mo. Huwag mong sirain sa ngayon.
sa pangit na pakiramdam, pangit na isipan, pangit na sitwasyon. There is hope in the Lord. So, conscious mind. Do not allow your intellectual capacity to ruin your future. Pwede ka may explanation sa lahat. Pero kumusta ang future mo? Tandaan nyo, may mga bagay ka na hindi kayang ipaliwanag sa ngayon. Number 1, kasi ang utak mo may hangganan. Hindi lahat ng tama ay alam mo. At hindi lahat ng alam mo ay tama. Pag ang alam mo, lagi ka nalang tama, may tama ka. Gaano karaming mga tao hindi nagpapatalo, lagi sila ang tama. Ito nararamdaman ko, ito naiisip ko, di ikaw na. Sino dito yung masayang-masaya ka? Sabi mo sa katabi mo, conscious. So, that is conscious mind. Second thing is subconscious mind. So, merong conscious mind, pero may subconscious mind. Kung bakit ka ganyan ngayon, kasi yan ang takbo ng utak mo. Maybe, kung bakit ako ngayon ganito, yan ang dulot ng nakaraan ko. Ginawa ng nanay ko, ginawa ng tatay ko, ginawa ng mga kapatid ko sa akin, ginawa ng mga tao sa akin, kaya ganito ako. Walang magagawa ang ibang tao kung tama ang utak mo. Hindi kayang papangitin ng ibang tao kung tama ang utak mo. You need to renew your mind. Because subconscious mind is very crucial. What is subconscious mind? It is a part of a mind of which one is not fully aware. Sabi mo sa katabi mo, a part of the mind of which one is not fully aware. Yung parang wala kang alam. Yung hindi mo sinasadya. Pero ano nangyari? But which influences one's actions and feelings. Kaya, pag nakaupo ka dito ngayon, tapos, nakaganito ang mukha mo, excited ka sa paparating, grabe yung subconscious mind mo. Sino may naiintindihan? So mga kasama, mahalaga po, sinusulat nyo to. Huwag po kayong titingin lagi sa pogi. Kahit titigan nyo kung titigan, walang mangyayari. Pag sinulat mo, meron. Kasi bakit? Pag uwi mo mamaya, may apply mo yan. So, pag in-apply mo yan, sigurado ako bukas iba ng buhay mo. Sino dito yung masayang-masaya ka? Naapektuhan natin ang mga bagay na ito. Dahil saan galing yung mga yan? Yan ang mga hugot natin, yung ano natin, yung nakaraan natin, mga naisipan natin, mga natutunan natin. Kahit hindi mo sinasadya, may natututunan ka. Unconscious. No? At ito yung subconscious mind. Pero na-influensya ng alin? Action at saka feelings. Kaya maraming mga tao, pilingero. Pilingera. Kaya ang aksyon nila, hindi determinado. Bawat sitwasyon, nagre-react sila, hindi nagre-respond. So, ang tawag dyan ay subconscious. Sabihin mo sa katabi mo, subconscious. So, ano yung subconscious mind? It is the core beliefs. What is the subconscious mind? The core beliefs. Yung paniniwala mo talaga. Kaya nga binigyan ko kayo kanina ng statement, yung pinaniniwalaan mo, hindi naman laging tama yan. Marami ka pang matututunan tama. Maraming mga tao, kahit maganda, basta mahirap, mali. Tandaan niyong mabuti, kaya yan mahirap kasi hindi ka sanay. Sanayin mo lang yan, may mangyayari sa'yo. Praktisin mo lang yan, may mangyayari sa'yo. Subconscious mind is very crucial, very important. Kasi yan yung iyong beliefs. Tandaan mo, wala kang hindi kayang matutunan.
Kahit na mahirap, basta tama, gagawin mo. Maraming mga tao, nagsesettle sa mali na madali. Sabihin mo sa katabi mo, tapusin na yan. Yung lagi ang gusto mo madali, kaya walang breakthrough sa buhay. Yung mahirap, ay mali yan, ayaw ko niyan. Tandaan nyo, maraming magagandang bagay nakatago sa mahihirap. Lahat ng paghirapan mo ngayon may mangyayari sa future. Tayo kasi mga tao, pag nahirapan, mali na to, mali na to. Mali na to, pinagbabasa ko ng Bible, pambihira, mali na to. Yung nanay ko nga, hindi ako napilit, ikaw pa kaya pastor? Subconscious. Yung mga ugali mo noon, hanggang ngayon, daladala mo pa na ikaw ang gusto mong masunod. Pagpagod, pahinga. Ikaw ang magdidetermine kung pagod ka o hindi. Yung utak mo, nanlalambot ako pero may gagawin ako. Yung subconscious mind kasi pag naglalambot, tulog. Walang kasakripisyo. Anong marireach mong blessing? Yung bang ganito, nanlalambot ako pero may pinagagawa ang Diyos, sige, tutuloy ako. Inaantok ako, pero may pinagagawa ang Diyos. Sige, pupunta ako. Yung subconscious mind natin kasi, yung core beliefs natin, di bali ng tamad, wag lang pagod. Grabe ang subconscious mind. Di baling tamad, wag lang pagod. Di baling mahirap. Basta doon kami sa madadali. Naunawaan ninyo? Sino dito ngayon yung core beliefs mo, basta tama, kahit mahirap, yun ang gagawin ko. I-stretch ko yung sarili ko. I-stretch ko yung capacity ko because I am preparing for my future. Kaya hindi pwedeng stagnant ka. Core beliefs. Gaano karami mga tao doon sa belief nila hindi nakakasunod sa Diyos. So, lagi ninyong babantayan ng mga bagay nito. Sino masayang-masaya ka? Subconscious. Sabi mo sa katabi mo, subconscious. No, that is subconscious mind. Ano pa yan? Yung values. Ano pa yung subconscious mind natin? Ideas. Tandaan natin, we have the mind of Christ. We have the mind of God. We have the image of God. Sino minaunawaan? So, kaya mahalaga na ina-align natin yung values natin, yung culture natin, doon sa kung ano sinabi ng Diyos, hindi ko ano nararamdaman mo. Susundin natin ang Diyos, hindi dahil sa sinabi ng tao, kundi itong pinagagawa ng Diyos sa atin. Kahit mahirap, gagawin natin. Tandaan nyo, pag hindi ka marunong, mahirapan ka talaga. Kahit na napakamahal na bike, high-end na bike, ibigay mo sa hindi marunong mag-bike. Walang kwenta yung magandang bike na yun. Bakit? Hindi dahil sa walang kwenta yung bike, hindi lang siya marunong. Gaano karaming mga tao, hindi marunong kahit may magagandang bagay na dumadating sa buhay nila, pero hindi marunong. Sayang! Kasi ang tingin niyo mo diyan, di ako marunong, mahirap yan, hindi ko kaya yan. Subconscious mind. Sino may naiintindihan? So, yung capacity mo, dapat i-enlarge natin. So, yan yung core beliefs natin, it attracts like a magnet. Kaya nga, what you think is what you become. What you see. Sabi mo sa katabi, what you see. It is a picture. Now, what you see, it is a picture. You need to learn how to visualize. Sabay-sabay natin sabihin, visualize. Visualize. So, yung iyong imaginary thoughts, kini-clear picture mo yung future. You need to visualize. You need to create. So, importante po yung mga bagay na ito. Sino may nauunawaan? Tandaan nyo po, itong mga subconscious natin, yung conscious mind, yung subconscious mind, those things are limited. Ang tawag dyan, finite.
Pero merong isang mind na dapat matap natin. It is beyond our mind. Beyond human mind. Hello? It is the mind of our Maker. It is the mind of our Creator. Beyond our mind. Sabihin mo sa katabi mo, kahit anong talino mo, hindi mo pwedeng ikumpara sa Diyos. Kahit na tindi mong magpaliwanag, hindi mo pwedeng ikumpara sa Diyos. Because your mind is finite. But the mind of God is infinite. Sino dito yung susuko na sa kanyang kayabangan? Hindi lahat kayang i-contain ng utak mo. Kasi may mas matinding mag-isip kaysa sa'yo. Do not operate your life in your conscious mind, in your subconscious mind, but operate your life beyond your mind. Parang ang tahimik na ninyo. Gigil lang akong i-share ito sa inyo ngayon para maging excited kayo. Pag nakuha nyo ito, your life will never be the same again. So, this image is my mind, but this reflection is my life. So, sa buhay ko, even though meron akong conscious mind, meron akong subconscious mind, inaabot ko yung mind of God. Beyond your mind is the mind of your Creator. Yung mga hindi naabot ng utak mo, sa Diyos yun. Sino dito yung alam mo na ang Creator mo gusto kang paasensuhin? Na ikaw, bago pa nalalang ang mundong ito, nasa isip ka na ng Diyos. Tapos magsesettle ka sa ganito. No, gusto kong maintindihan yung mabuti that the image is the mind, but the reflection is the life. So kaya, maganda na natututunan natin, nauunawaan natin ang mga bagay na ito para maging malinaw sa bawat isa sa atin. Are you excited? Are you excited? So kaya, dapat maintindihan nating mabuti. Unawain natin. No, 1 Corinthians chapter 2, verse 10. But God has revealed into us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Yung mga kalaliman ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, i-reveal sa atin. Sino excited ka? I-reveal sa'yo. Tingnan niya natin sa verse 6. Simulan natin sa verse 6. No, tingnan natin sa verse 6. Simulan natin. No, verse 6 said, we do, however, speak a message of wisdom. Are you excited for the wisdom? This message is the message of wisdom. Beyond your conscious mind, beyond your subconscious mind, is the mind of God. And that is the source of wisdom. This is the source of wisdom. So mga kasama, sabi diyan, among the mature, sabi mo yung pala para sa mga matured lang. No? We speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or wisdom of the rulers of this age. We are coming to nothing. So, hindi po yung magagaling sa mundong ito, sabi niya, yung magagaling sa mundong ito, walang kwenta itong sinasabi namin. But verse 7, no, we speak of God's secret wisdom. Atin-atin lang to. Atin-atin lang. Atin-atin lang to. Lahat ng mga naandito, may i-reveal si Lord sa'yo. Yung mga hirap na hirap ang iba, dadali sa'yo. We speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden and that God destined for our glory before the time began. Grabe, bago pa magsimula ang relo, bago pa bumilang ang taon, inihanda na yan ng Diyos sa'yo. Sino masayang masaya? May inihanda pala si Lord para sa'yo. Ang problema lang, baka nandun ka sa conscious mind,
Baka nandun ka sa subconscious mind, hindi mo naaabot yung mind of God. Kaya limited ka. But pagdating kay Lord, unlimited. So tingnan niyo yung verse 8. Sabi ng verse 8, none of the rulers of this age understood it. For it they would not have crucified the Lord of glory. So it is all about Jesus Christ, the Lord of glory. Tandaan mo, makaka-acquire tayo ng lahat ng bagay sa mundong ito, pero hindi yon para sa glory natin, para sa glory ni Lord. Because Christ is the Christ of glory. Hindi ikaw ang magaling, hindi ikaw ang mabilidad, si Lord. Biyaya lang ni Lord yan para sa'yo. So hindi mo siya dapat ipagmalaki, hindi mo siya dapat ipagyabang. Verse 9. No, verse 9. However, it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has, no mind has, no mind has. Grabe, hindi pa raw ipinaglilihi o pinagbubuntis ng utak. So ang nagbubuntis pala, hindi lang ang sinapupunan, pati ang utak. Ang tawag dyan, brainchild. Si Steve Jobs, may brainchild siya. Ano ang brainchild ni Steve Jobs? Apple. Ano ang brainchild ni Michael Jordan? Basketball. Meron kang abilidad na i-develop mo lang, hahanga ang buong mundo. Ang problema lang, stuck yung utak. Laging naglo-loading, Hindi makapag-conceive ng mga good ideas, ng mga God's ideas. Tandaan mo, pag ikaw nagko-conceive, dadalhin mo yan. If you conceive something, you will carry it. At hindi lang siya dadalhin, i-deliver yan. Ang pinakamahirap sa nagko-conceive, hindi yung maglihi. Hindi yung magbuntis. Kaya kung maglakad, nakaganon. Siga, lahat na nagbubuntis. Ang pinakamahirap dyan, yung lalabas na. Yung labor. Maraming mga tao hindi nagkukonsip ang mind kasi ayaw mag-labor yung mind. Sino may naunawaan? Kaya hindi ka dapat, pag pinanganak ka mahirap, di mo kasalanan yon. Pag namatay kang mahirap, yun ang kasalanan mo. Kasi hindi ginamit ang utak. Hindi ginamit ang pag-iisip. Lahat tayo may brainchild. Huhusayan mo sa isang larangan. Hindi mo kailangan maging jack of all trades and master of none. Dapat meron kang isang forte na paghuhusayan mo, dyan kay elevate ni Lord. Kung ikaw mahusay maglaba, edi magkaroon ka ng laundry shop. Kung ikaw mahusay magluto, di ikaw meron pinaka-the best na restaurant. Hindi pa kasi naiisip ng iba, meron ka na. Hindi ka lang nakikikopya, meron kang idea na galing sa Diyos. Kinonsip mo yun. Sabi mo sa katabi mo, i-conceive mo na, bebe. Kaya lahat ng bagay na magle-label, tandaan nyo, pag meron kang daladala sa buhay mo, number 1, walang maniniwala sa'yo. Number 2, pagtatawanan ka pa. Pag meron kang nakikitang idea, ay maraming mga tao, pag ganon, pinagtawanan, hindi sinamahan, di wala na, hindi ko natutuluyan. Ayaw nyo ako suporta? Kahit walang suporta, basta meron kang kinonsib, lalabas. Saan kayo nakakita na nagbuntis? Pakisuportahan naman ako, may daldala ako. Wala. Siya lang mag-isa yun. Dadalhin niya yun, ilalabas niya yun. Hindi sa tumutuloy, humingi ng tulong. Bakit? She was carrying something na kailangan niya ilabas. Sabi mo, power of the mind. Are you excited? Power of the mind. Kaya wag kayong, yung mga nagtatawa sa atin, pabayaan nyo lang yun. Bakit sila nagtatawa? Kasi may isip sila. Bakit sila may nasasabi? Kasi may bibig sila. Bakit ka titigil doon sa pagtatawa? Napagtawanan ka lang, titigil ka na? Basta alam mo tama, ito ang pinagagawa ng Diyos. Kahit sinong pumigil, tuloy. Kahit pa hindi ginagawa ng iba, yun sa'yo nga eh.
Bago pa lang lalabas. Kaya ang brainchild ko, raining light. You are my brainchild. At hindi ako papayag ng mga taga-raining light mahirap. Hindi ako papayag ng mga taga-raining light inaapi. Hindi ako papayag ng mga taga-raining light walang pera. Gamitin mo utak. Huwag kang magpa-victim lagi. You are not a victim, you are a victor. Hindi ka kaawa-awa, ikaw ay kahanga-hanga. Kaya lang may ilalabas ka dyan. May ilalabas ka. Pakitanong mo nga yung katabi mo, anong daladala mo ngayon sa utak mo? Nagigets po ba? Sino may naiintindihan ngayon? No? Verse 10. So sabi niya, but God has revealed it to us by the Spirit. Hindi pa kinukonsip pa, hindi pa alam ng iba, pero alam mo na. Because of the Holy Spirit. So do not rely on your abilities, do not rely on your skills. Rely on God only. So tingnan nyo, sabi niya, the Spirit searches all things, even the deep things of God. Verse 11. Sabi ng verse 11, for who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit with him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Sino yung excited kami matinding gagawin sa iyo ang Panginoon? So kaya, mahalaga yan na nauunawaan natin, nakikita natin. Kaya, gusto kong itap natin ang ating mind beyond our mind. Do not operate your life in your conscious mind. Do not operate your life in your subconscious mind. Operate your life beyond your mind. Kahit hindi abot ng utak mo, meron. So kaya lang, itong supernatural, itong atmosphere of God, itong mind of God, nasa supernatural yan. It is a place of possibility. Everything is possible. Because for God, nothing is impossible. Kaya lang itap mo doon. Hindi siya nakikita pero meron. Like for example, kaya kami nakikitang ulan, it is because of what? Evaporation. Rain is just a byproduct of evaporation. Kung bakit merong ulan, kasi merong water vapor, nag-evaporate siya, naiipon sa sky, wala kang nakikita niya until it manifests. So it operates by wave. Sabi mo sa katabi, wave. Frequency. So dapat nakakonect ka doon. When we talk about frequency, wala kang nakikita pero meron. Hindi lahat ng hindi mo nakita, wala. Do not be deceived. God cannot mock. What you see is what you get, but what you think is what you become. But what you believe, it will manifest. So, that is cordless. Pag pinindot doon, tutunog doon. Pakihugot mo nga, anak. Pakidala mo dito. Sige nga, uli. Pakipindot mo nga, uli. Kahit nasaan ito, doon tumutunog. Nagiget niyo po ba? Anong ibig sabihin yan? Kahit nasaan lupalop ka ng mundo, basta nakatap ka kay Lord, makaka-receive ka. That is frequency. That is how God operates. He is a God of unlimited possibilities. Pindutin mo pa nga uli ng isa. Idea that comes from the Lord. Pero lahat na ang naka-imbento nito, mayaman na ngayon. Bakit? Ginamit ang kanyang utak. Kaya ang utak mo, gamitin mo. Pindutin mo ba uli sa Joy? Yun, naririnig na lahat. Wave, frequency.
These are unseen things. It requires channel. Pag sinabing frequency, it requires channel. Kaya may channel 2, may channel 5. It is in the frequency. But you need to understand that God, He is in heaven, meron din siyang frequency. Bigyan ko kayo ng sample, si Lucy Mark, halimbawa siya yung in control, siya yung in command, meron siyang radio. Meron siyang radio at lahat ng i-command, basta nakakonect, makaka-receive ng message. Makaka-receive ng instruction. Bakit? There is something happening in the spirit. Pakitawagan mo nga. Hello? Sino yung mga may hawak? Sound check, sound check. Sound. Copy, copy. Copy, copy. Sa malayo dapat. Walang kwenta radyo pag pagkalapit. Nagagat niyo po ba? Walang kwenta radyo pag magkalapit. Sabi sa inyo, lalayo kayo. Dapat hindi nakikita. Nagagat niyo, naiintindihan niyo ang frequency? Kung paano ka tatap sa heaven, it is beyond your subconscious mind. It is beyond your conscious mind. It is the mind of your Creator. So, gusto kong maintindihan yung mabuti, ang mga bagay nito, gusto kong maging malinaw sa inyo na kung hindi ka nakakonect, kung hindi ka nakatap, magbe-base ka lang sa iyong subconscious mind, magbe-base ka lang sa iyong conscious mind, pulubig ka pa rin. Continuation ka ng iyong nanay, continuation ka ng iyong tatay, continuation ka ng iyong lolo at lola, both sides. But if you operate your mind, only source. Tandaan nyo, ang source nyo, hindi ang nanay, hindi ang tatay, hindi ang mundo. Ang source natin, si Lord. Kaya pag binigyan kayo ng pabor, salamat, pero hindi sa source. Hindi tayo sunod-sunuran sa mga nagpapababor sa atin. Kay Lord lang. Sino may nagiget? Pakitawag mo kung sino isang may hawak na mic. Hello, Kuya Thunder. No, sound check. Thunder. Papuntay mo dito. Sino pa isang may hawak na mic? Papuntay mo rin. Sino pa yung isa pa? Itong radyong ito, meron tinatawag na channel. May mga nakalagay dito, channel ano? 1, 2, 3, 4. Channel. Ilan doon channel ng radyo? 1, 2, 3, 4. Pag merong hindi naka-align dito, hindi siya makaka-connect. Because it operates in what? Frequency. It operates in wave. That's God. That's how God operates. So kaya dapat malinaw sa atin ang mga bagay na ito, mga kasama, mga kapatid ko. Pwedeng nag-church ka, pero nag-ooperate ka sa conscious mind. Pwedeng nag-church ka, pero nag-ooperate ka sa subconscious mind, pero hindi sa mind of God. So this is how we need to understand things. Anumang bagay na kunin natin sa isipan ng Diyos, kasaganaan, kalakasan, kapayapaan, anumang bagay ang kunin natin sa frequency ng Diyos na yun, kaya mong makuha. Kaya lang, dapat matutunan natin yung mag-densify. Sabay-sabay nga tayo, densify. Densify. Anong ibig sabihin ng densify? In your mental picture, create and make. Create and make. Pakisabi, create and make. So yung iyong imagination. No, gusto kong maintindihan yung mabuti na ang imagination mo, kagaya ng imagination ni Lord. Our God has no limits. Our God has no boundary. Ang isipan ng mga taong ito, ang isipan natin lahat limited.
Pero ang isipan ng Diyos, unlimited. So lahat ng matatap mo sa supernatural, dadalhin mo siya sa conscious mind mo, subconscious mind mo. Anything that you want, you will get. Anything that you want, you can get it. Because all things are possible to God. So kaya, mga kasama, gusto kong maintindihan yung mabuti, ang frequency ng ganito, dapat unawain natin na naka-align ka. It is possible that you are in the church but you are not connected. Bakit hindi lumalabas ang showtime? Kasi baka nasa 13 ka. Are you with me? Tingnan mo ang channel mo, tingnan mo alignment mo. Walang problema sa Diyos. Ang may problema, paano mo itatap yung beyond your mind. Your mind is limited. Your life is limited. Pero ang buhay na galing sa Diyos at yung kaisipan na galing sa Diyos, unlimited. These are the frequencies. Anong channel ang ginamit niyo? One. One. Anong channel? One. Anong channel? One. Ikaw, anong channel mo? Ikaw. Saya, if you learn how to tap beyond your mind, because you have the mind of Christ. Our God is creative God. Our God is a creator God. So kaya napaka-importante na meron tayong densify, tuldok lang. You need to create, you need to make, but you need to densify or density. Learn to make it solid, to make it strong. Nang pag meron kang na-picture out in your mind, a clear picture of your future, kahit na anong mangyari sa present, doon sa nakita ko ako pupunta. Because in my image, also is my reflection. Hello? In my image, also my reflection. So, ang portion ko, kasaganaan. Kasi masagana ang Diyos ko. Ang portion ko, kapayapaan. Kasi mapayapa ang Diyos ko. Ang portion ko, kalakasan. Kasi mula sa Diyos ang kalakasan ko. So, kaya maintindihan natin mabuti mga kasama, napaka-importante na naka-align ka. You are connected. Kasi hindi pwede na hindi ka naka-align. Kahit matagal ka nag-church, maniwala ka, wala pa ring blessing sa life mo. Walang problema sa Diyos, kaya lang hindi ka naka-align. So kaya, pahalagahan natin ang mga bagay. Sino excited dito, magre-renew ka ng mind? So these things are the possibility. It is all about beyond our mind. It is in the place of our source. The place of the source. So walang iba kundi si Lord. Sino dito yung masayang-masaya, ang source mo si Lord lang. Yung subconscious mind mo kasi, magtrabaho ka para magkapera ka. Yung ba kahit walang Diyos, basta may pera. Yung kahit walang Diyos, basta masaya. Hindi pwedeng ganun. Limited yan, may shame yan. Pero ang importante sa atin, anumang bagay, kaya lahat ng mahal mo sa buhay makakakilala sa Panginoon. Bakit? Yan ang na-picture mo. Huwag mong ilayo ang mahal mo sa buhay sa Panginoon. But you need to stand out. Stand strong. Hindi yung mundo nila, hindi yung perspective nila, hindi yung idea nila, yung perspective at mundo ni Lord ang dadalhin natin sa kanila. Huwag kang mag-compromise. Tindigan mo kung ano yung tama. Tandaan nyo, walang problema sa atin kasi nasa tama tayo. Ang problema yung nasa dilim na kiniklaim nila silang tama at tayo ang mali. So mga kasama, tagin yung tatandaan, lahat ng possibility na kay Lord. Kaya kung anong kinuha mo doon, yan ang makukuha mo. Kaya excited ako sa future ng bawat isa sa atin. Sino dito masayang-masaya? Palakpakan natin ang mga taong ito. Palakpakan natin. Thank you so much. How the mind operates. So ngayon, kung nakita mo na aasenso ka, abay kunin mo yon.
Sino may naiintindihan? Kunin mo yun. Kahit na ako ngayon ay merong pinagdadaanan, limitado ako sa pera, limitado ang aking kakayanan, pero hindi ito nakita ko. I need to develop myself. Pupunta ako dito para sa aking reflection. So mga kasama, ang pagsunod sa Panginoon hindi biro. Pero gusto ko maging significant ang buhay ninyo. Excited ako, lalo't na higit sa mga kabataang ito na hindi emosyonal. Tandaan mo, hindi emosyon. Hindi ka magtatagumpay kung emosyonado ka kahit paanong talino mo. Hindi ka rin magiging matagumpay kung ikaw ay intellectual. Magtatagumpay ka lang kapag ikaw ay spiritual. Because everything in the spirit are possible. So, ibig sabihin, yung image natin na to, kukunin natin dito. So, tandaan nyo, ano ang sabi ng verse doon sa Ephesians chapter 3, verse 20. No? Ephesians chapter 3, verse 20. You need to create. Sabi mo sa katabi mo, create, imagine. So, sino dito ang mag-create ka na, mag-i-imagine ka na? Now, sabi ng verse 21, now to Him who is able to do immeasurably. Sino dito yung, alam mo, ang Diyos gagawa na hindi kayang masukat? Now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine. Imagine mo, pag nag-imagine ka, ibibigay ni Lord more. Pag nag-imagine ka, ibibigay sa'yo ni Lord more. Pag nag-imagine ka, ibibigay sa'yo ni Lord more. Pag humingi ka, ibibigay sa'yo ni Lord more. Are you excited to ask? Are you excited to imagine? God will give you an immeasurable things in your life. Hindi kayang sukatin ang ibibigay sa iyo ng Panginoon because according to His power that is at work within us. Sa loob mo may gumagawa. Sino masayang-masaya nagwo-work? Si Lord sa iyo. Kaya kung ano man ang mangyayari sa buhay natin, it is not our work. But it is our willingness to obey. Lord, kung ano ang plano mo mangyari sa akin. Kung ano ang sinabi mo mangyari sa akin. Verse 21 says, to Him be glory in the church. I am the church. You are the church. God will manifest His glory. God will manifest His glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation. Kaya ang mga anak ninyo, magiging glorious yung life nila. Forever and ever. Amen. We are raising up a godly generation. So, this is how we get what we want. Let us operate not on our conscious mind. Let us operate not on our conscious mind. Operate on the mind of God. We can get whatever we want in the name of Jesus. So that's why you need to learn how to densify. Make a clear picture of your future. Make a clear picture of your finances. Make a clear picture of your house. Make a clear picture of your income. Make a clear picture of your business. Because you are created in the image and likeness of God. So, how we get what we want? Have the mind of Christ. Grabe ang isipan ng Panginoon. Napaka-creative. Imaginative si Lord. Kaya sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. In our image. And what? Likeness. Imagine mo si Lord, langgam lang ha. Langgam lang ginawa ni Lord. Iba-ibang klaseng langgam. May maliit na langgam, may malaking langgam. May mabagal lumakad na langgam, may mabilis na lumakad na langgam. May itim na langgam, may pulang langgam. Grabe, napaka-creative ni Lord. So your mind is creative also. You can create. You need to learn how to conceive in your mind. Because it is your portion. Do it by faith. Do it by faith. Maniwala, magtiwala, magpaubaya.
Si Lord, siya lang ang source natin. Kaya kung nasaan ang presensya ng Lord, doon tayo dapat pumupunta. Because we cannot live without God's presence. And in God's presence, there is the place of possibility. Everything is possible. Magiging milyonaryo ka? Possible. Negosyante ka? Possible. Makakabili ka ng bahay? Possible. Makakapamasyal ka sa iba't ibang bansa? Possible. Huwag mo limitahan ang sarili mo kung ano ang sitwasyon mo sa buhay, kung ano ang iyong naranasan. Yes, may naranasan kang pangit. Pero hindi yan ang buhay. Life is what you make it. What you think is what you become. So you need to process and make a clear picture. You need to learn how to densify. Densify, densify, densify. Image. Tingnan mo ang future mo. Ang tawag dyan, pangitain. Nakikinikinita ko na. Yan ang ibig sabihin nun. So every day of your life, meron pong journey na dadaanan tayo. Kaya lang siguraduhin mo, nakakonect ka. Pag channel 1 si Lord, channel 1 ka rin. Hindi pwedeng channel 1 si Lord, channel 3 ka. Kaya palang walang mangyari. So si Lord, hindi siya namimilit. Napaka mapagmahal ng Diyos. Hindi niya binabiolate ang free will mo. What is free will? Freedom to choose and power to decide. Kaya mga kasama, makakakita kayo ng mga tao na hindi todo kay Lord. Hindi lang, porke nasa church ka, umaattend ka ng cell, nagdi-devotion ka, spiritual ka na. Huwag yun na maging indication ng iyong pagiging spiritual. Hindi ka, porke nasa church ka, spiritual ka na. Ano ang pagiging spiritual? Ang pagiging spiritual, ayaw ito ng Diyos, hindi ko gagawin. Yan ang ibig sabihin ng spiritual. Pero kapag hindi ka spiritual, ayaw ito ng Diyos, pero gagawin ko pag wala nakakakita. Pag nahuli ako, hindi ako aamin. Mga kasama, hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Nakasalalay dyan ang kinabukasan mo, nakasalalay dyan ang pamilya mo. Kung gusto mong ayusin ng Diyos ang pamilya mo, ikaw muna ang umayos. Pero kung ikaw mismo magulo, tapos nandito ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ikaw mismo magulo, maniwala kayo, hindi mangyayari ang mga bagay na yun. So this is my prayer tonight. Rather, this very moment. From finite, we will go to infinity. Yung mga bagay na limitado tayo, pupunta tayo doon sa walang limitasyon. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Makakapagnegosyo tayo, hindi kayo magiging empleyado. Paniwalaan nyo lang yan. Paniwalaan nyo lang. May mangyayari yan. Are you excited this morning to receive this word for your life? Sa mga gusto na matanggap nila, makakonect kila kay Lord right now, pwede bang tumayo tayo? Sa mga gusto lang yung mga ayaw, yung mga hindi naniniwala, sinabi ko, huwag kayo tatayo. Do not deceive yourself. This is personal. This is personal. If you believe it will happen to me, whatever I want, I will get it. Whatever I want, I will get it. Sabi ng Isaiah 43, verse 18. Isaiah 43, verse 18 says, forget the former things. Do not dwell on the past. Forget the former things. Do not dwell on the past. Verse 20. Sabi ng verse 20. Verse 20. 19. Thank you, 19. See, I am doing a new thing. Are you excited for new things? Sino dito yung sawa ka na sa luma? May bago, may bago. Sabi mo sa katabi mo, may bago. May bagong bagay na gagawin si Lord sa'yo. Excited ba kayo dyan, mga kasama?
Yung walang anak, magkakaanak. Yung walang asawa, magkakaasawa. Yung mga mag-asawa, gaganda relasyon nyo. Yung bawat pamilya, mabubuo. Yung mga naghihirap financially, makaka-experience ng financial breakthrough. Sabi ni Lord, I am doing new things. Matagal na tayo nahihirapan, matagal na tayo naguguluhan, pero ngayon may bagong bagay na ginagawa si Lord. Sabi niya, now, it springs up. Do you not perceive it? Sabi niya, nakikita mo na ba? Hindi mo ba nakikita? Sabi niya, do you not perceive it? I am making a way in the desert. Grabe, kahit disyerto gagawa si Lord ng daan. And sabi niya, and streams in the wasteland. Grabe, kahit tapunan, magkakaroon ng ilog doon, magkakaroon ng bukal. May magfo-flow. May magfo-flow. So today, may matinding gagawin sa atin ng Panginoon. Inaasahan ko na may gagawin ng Panginoon sa atin. Isaiah chapter 42 verse 9. Isaiah 42 verse 9 says, see, the former things have been taken place, and new things I declare. Receive the word. God said, I declare. God said, I declare. God said, I declare. God said, I declare. Sabi niya, and new things I declare. Before they springs into being, I announce them to you. Bago pa lumabas, ina-announce ni Lord ngayon. God make His declaration today. God make His announcement today. God will make new things in your life. Pwede kang magsimula. Ang Diyos ang magbibigay. Come on, let's worship Him. Let's honor Him. Let's give Him glory. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, always. Yes, always on time. Always on time. You were always, always, always on time. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. Let's raise up your I was hands. lost in the water. If you want to receive new things, hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon mo. Gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka biktima. Ikaw ay mapagtagumpay. You are not a victim. You are a victor. Regardless of your situation and condition in life, you will experience breakthrough. Kahit na may karamdaman ka, sabi ng doktor, hindi ka nagagaling, gagaling ka. Kasi sabi ng Diyos, namatay si Kristo para sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Yung kalakasan mo lang, i-google mo kay Lord. I-google mo kay Lord. Itodo mo kay Lord. Baka ka-experience ka rin ng financial breakthrough na yung iyong mga mararanasan na yan, itutulong mo sa kapwa, hindi para magpasarap ng buhay. Buhat ngayon, hindi ka na mangungutang, magsisimula ka na mag-iipon. Hindi ka na mahihirapan sa buhay mo because that is not your portion. Hindi ka na magle-labor, ang portion mo, favor. Just raise up your hands and we will pray together. Father, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for your unconditional love. You are God. You are forgiving. Even though, Lord, sometimes nagkakamali kami. Sometimes hindi maganda ang takbo ng isip namin. Sometimes corrupted yung heart namin. But God, thank you for your unconditional love. Forgive me, Lord. Sa pagtalikod ko sa iyo, sa pagbabaliwala ko sa iyo, patawarin mo ako.
Make a confession before God right now. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung mga bagay na gusto mong pagsisihan. Tanggalin natin yung pride natin na akala natin, alam na natin ang lahat ng bagay na hindi na makakilos ang Diyos sa atin kasi grabe tayo mag-isip. Just ask God's forgiveness. Sa pride na meron tayo, sinubukan natin gawin ang mga bagay na hindi kasama ang Diyos. Ginagawa natin ang mga bagay na alam natin, kaya natin kasi may pera tayo, kaya natin gawin ang mga bagay na to. May lakas tayo, may panahon tayo, pero never natin kinukonsider kung ano yung damdamin ng Diyos. Today, just ask God's forgiveness. He will forgive you. He will cleanse you. Father, thank you. Thank you for forgiving your people. God. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, inaahon ka ng Diyos sa pangit na sitwasyon. Our God is a loving God. He loves you. Father, bless your people, oh God, in this place. Lord, I pray for breakthrough in the name of Jesus. Na simula sa utak namin, hindi kami biktima, hindi kami kawawa. Kami ay pinagpala at kahanga-hanga, Panginoon. Hindi kami mahirap, kami ay masagana, Panginoon, sapagkat kami ay mga anak. Lord, nire-receive namin, wala kaming karamdaman, Lord. Pinapagaling mo na ang mga bawat karamdaman. Kung sino man dito may karamdaman, just touch the part of your life, of your body na mayroong karamdaman. Hipuin mo, I pray for healing in the name of Jesus. By the precious blood of Jesus and by the powerful name of Jesus, I pray for healing in the name of Jesus. Lord, immediate healing in the name of Jesus. Walang magkakasakit na malubha ngayong taong ito. Walang maka-aksidente ngayong taong in the name of Jesus. In the name of Jesus. Walang pamilyang mawawasak in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, bawat isa sa amin magiging significant yung life. Magmo-model kami ng obedience. Magmo-model kami na yung glory, Lord. We receive your glory in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's people shouts, Amen and amen.